Yan guys, so today gawa tayo ng peri-peri sauce. Ito yung sauce na tinuro sa akin ng kasama kong chef dati na Portuguese. And tinuro niya pag yung mga alternatives, pag yung mga kulang ka, kung ano yung pwede mong gamitin. So dalawang klase yan, isang South African, tsaka yung isa sa Portugal, Portuguese na peri-peri. Di pa natin alam kung sino yung original doon. Pero Portuguese yung gumawa talaga niyan. Na nakatira doon sa South Africa. So ito yung gagamitin natin is red bell pepper or red capsicum. Then meron tayong paprika. Siguro mga approximately mga ano to. Mga 4 to 5 tablespoon. And then chili flakes or meron kayong dried na bird's eye chili. Pwede rin yan, chili powder, pwede rin, fresh chili, pwede rin, pero mas madaling masira pag ginamit yung fresh. So, next tayo, itong oregano gagamit ako niyan. Kung meron kayong thyme, much better yung thyme. Okay rin yung thyme, oregano mix, oregano kung ano meron kayo kasi ito din nasa kitchen ko. And then next is garlic powder. Pero kung may fresh kayo, okay rin yung fresh. And pwede mo rin gamitin yung si garlic powder pag yung storage isabol mo is pamatagalan, sa garlic powder ka na. Then black pepper. Then we have vinegar, white vinegar, or if you have apple cider, mas okay. Wala akong apple cider na nabili, so white vinegar gamitin natin. Or lemon, or any acid base na like lemon, calamansi, or basta maasim. And then extra virgin olive oil. So yan ang mga kailangan natin guys. Okay, start na tayo. Yan. So what we'll do guys, yan, nagdada ako ng additional garlic. Dada natin siya sa air fryer. So kakat lang natin yung end niya. And yan yung magiging itsura niya. Okay. Ayan. So, this our garlic. Then, straight na tayo sa air fryer. And with the capsicum. At na yung capsicum natin. Wash already. Lagay lang natin siya sa air fryer. Patayin natin. Higa, bahala siya sa buhay niya. And then our garlic. Okay, then close na natin. Ayan, pasok na natin sa air fryer. And then 200 tayo. 15 minutes, okay na siguro ito. Tapos na siya, mga lodi. 15 minutes, wow. Ito na yung bell pepper natin. Peel na lang natin yan and then tanggal natin skin. Then start na tayo. Ganda. Yeah. So ito na yung natin. Pepper. Garlic. What we're gonna do here ay ipin lang natin siya. Tanya. Pindan natin siya. Then remove the seed also.
Pero kung on the go naman kayo o mabilisan, nasa labas kayo, kahit di nyo na i-roast yan, diretso na yan. Diretsong blend sa lahat, fresh. If you're going to use for one day. Yan. And then, itong si garlic, same din. Sandalin lang rin natin yung spin. Okay? Yan na lang. Pakita ko sa inyo mamaya. Muna. Peeled na siya. So, remove the seed. And then, ano. Oh, init pa. Discard niyo yung itong white part niya. Oh, init. So, itong bawang, ayan, di ba sinugatan ko na siya sa dulo. Squeeze lang natin siya. Pusa na yan. Go to stop recording. Bell pepper and garlic. Then our paprika. So I have kids here and I'm gonna use only little chili, dried chili, control lang. But if adults ang kakain, you can put 3 tablespoons, 5 tablespoons. It depends on the spiciness level you want. And then oregano. If you have time, put thyme also. But I don't have time, so oregano tayo. And then I have this sandok here, which is 1/3 cup equivalent. I'm gonna put vinegar. It's equivalent to 1/3 cup. And then olive oil, 1 cup. So 1 cup means 3 scoop. 1, 1/3. 2/3. 3/3 to 1 cup. Okay. Then next is our salt. Salt control lang because we're gonna adjust on later on. And pink salt here. So I use vinegar, but if you're going to eat now or you want it more special, use lemon juice, fresh lemon juice. I'm gonna store this one sa fridge for like 5 days. Kaya I'm gonna use the vinegar. Kasi mabilis masira yung lemon. Lemon takes like 1 to 2 days only and then sira na siya. So, next tayo is black pepper. So, ano yung natin? Chili flakes. Less. I put less because I have kids. But for you, for the adults, you can put 3 tablespoons or 5 tablespoons. Depends on the spiciness level na kaya nyo. So blend muna natin. Blend first and then adjust na lang tayo later on. So yan na siya.
tingin ko lang kailangan pa ng maraming paprika. Additional paprika. Pero taste muna natin. Kailangan pa ng paprika. And garlic powder. Yan, mga 1 tablespoon. 1 tablespoon yan. Dagdag pa tayong konting vinegar. Mga 3 tablespoon. Samahan lang. So yan na siya. Yung color na achieve na natin. And then yung taste na lang. Sarap. Pwede na to sa sandwich, sauce. But for me, I want it with a little honey. Dahil noipi tayo, kailangan natin ng may konting tamis. So I'm gonna put some honey. Yan, good for sandwich na yan. Sandwich, sauce, halo mo sa mayonnaise. And yung honey magbibigay ng glaze sa marination yan. Okay, done. So done na yung sauce natin. Ano yung peri-peri sauce natin. With a touch of honey. Ganda ng consistency nyo. Pwede mo na halo sa mayonnaise to or marinate sa fish, chicken, beef overnight. So ito na yung mayonnaise natin, guys. And then here's our peri base. So mga 1 tablespoon. Lagyan pa natin. That's it. And then lemon. Lastly, maglagay tayo ng parsley. So ito na yung gagamitin natin ng dipping. Pwede rin to sa sandwich sauce, sa shawarma or tortilla, fajita, any sandwich, club sandwich. Wait, kunin ko na yung parsley. So ito na yung parsley natin. I-wash na siya. What we'll do, i-mince lang natin siya, including the stems. And then our sauce. And some fresh brown pepper. That's all. Tapos na yung creamy peri natin. Dressing. Dipping dressing. Yan. Magtubo na to. Check na natin kung sakto lang yung pepper na flavor niya.
Lisa. Become Lisa face. Okay? Okay.